Huwag niyo sabihing bulag na ako. Anak. Rico, huminahon ka. Ayoko mabulag. Ayoko! Handog ng DZRH ang dula. En su tiempo. In His time. Sa kanyang panahon. Hiram lang ang buhay. Kaya dapat pahalagahan. Sino mang magpakasakit ay ginagantimpalaan sa kanya. Sa kanyang panahon. Kapag may simula, may wakas. Maraming maaaring maganap. Mga bagay na hindi natin inaasahan. Ito ang hiwaga ng buhay. Sa bawat yugto, may masama at kabiguan, pangulila at kalungkutan na tila walang katapusan. Panginoon, laan akong magdusa sa kasalanang nagawa. Nagsusumamo po ako sa inyo. Akayin niyo ko sa tamang landas. In His time, in His time, Ang lahat ay magbabago. Mananaig ang matuwid. Mangingibabaw ang kaligayahan. At maghahari ang kapayapaan. Dahil walang mahirap, walang mayaman. Lahat ay pantay-pantay sa kanyang panahon. Iba ang anyaya at pang-akit ng salapi. Maraming tao ay dito'y nararahuyo. Ito ang naging karanasan ni Rico sa ating dunang sa kanyang panahon. Ano? Hinihiwalayan mo na si Mami Esther? Bakit parang gulat na gulat ka, Tor? Kasi akala ko, kontento ka na sa kanya, Tol eh. Dahil 1 year na kayo, tsaka pinag-aaral ka niya. Tor, trabaho lang yun. Pinaligaya ko naman siya sa loob ng 1 taon. Kaya manos na kami. Paano ka na ngayon yan? Ang lifestyle mo at ang pagpapadala mo ng pera kay Aling Toyang. Hindi na problema yon. Dahil may nakilala ako na mas mayaman kay Esther. Oh, talaga? Ang bangis mo, Tol. Natuto ka na talaga rito sa Maynila, ah. Ikaw lang eh. Wala kang bilib sa kaibigan mo. Teka, sino naman siya? Nay, nandito na po ako. Narito ako sa kwarto, Marie. Nakuha ko na po yung perang padala ni Rico. Alam nyo, dinagdagan niya, Nay. Salamat naman. Gusto ko kasing mawala na itong pagkasakit ng tiyan ko. Mangyayari po yun. Dahil may ipapacheck up ko na kayo. Malaki-laking halaga rin po itong pinadala niya. Sabi nga niya, simulan ko na raw yung sinasabi kong pagtitinda ng tsinelas sa palengke. Ha? Saan kaya kumuha ng pera ang kapatid mo? Maliit lamang ang sweldo ng gwardya sa Maynila, ah. Sabi po niya, nangutang daw po siya.
Babayaran na lang daw niya po yun sa pamamagitan ng pag-overtime niya. Napakabait talaga ng kapatid mo. Sana huwag siyang matulad sa ibang mga taga Maynila na naliligaw ng landas. Anak, sabihin mo nga sa kanya, dumalaw naman siya rito pag nagkapanahon siya. Oh, ayan, babe, ha? Katulad ng pangako ko sa'yo, inilagay ko na sa pangalan mo ang titulo nitong bahay na pugad natin. Oo nga, babe. Nabasa ko. Salamat. Ang bait-bait mo talaga. Pinaliligaya mo naman kasi ko, eh. Isa pa, tinupad mo naman ang pangako mo. Hihiwalan mo na ang Esther na yon. Oo naman. Ikaw na lang talaga ngayon. Yan ang gusto ko. At habang napaliligaya mo ko at tapat ka sa akin, makakaasa ka naman na makukuha mo ang mga gusto mo. Pero kapag niloko mo ko, nagkaroon ka ng iba, sisingilin kita ng mahal. Beng naman, hindi ko gagawin yun. Gusto ko lang makatiyak na ang akin ay Ang dami mong pasalubong sa amin, Rico. Salamat, ha? Wala yun, Ate Marie. Anak, nagtataka lamang ako. Kasi bukod sa mga pasalubong na yon na binigay mo sa akin, meron ka pa rin malaking halagang inabot sa akin. Saan mo ba kinuha yon? O wag mong sabihing inutang mo na naman. Hindi na ako maniniwala. At saka, ang ganda nung kotseng naghatid sa'yo kanina rito, ha? Boss mo bang sakay nun? Yung may-ari nun? O sige, magtatapat na ako. Si Beng ang sakay ng kotse na yun. Ang bading nakarelasyon ko. Ano? At sa kanya galing ang lahat ng ibinibigay mo sa akin? Sa amin? Opo, Nay. Pero nung mga nakarang taon, hindi po. Sa matronang nakarelasyon ko po galing yon. Matrona? Bading? Tineperahan mo sila, Rico? Oh, Diyos ko! Bakit mo naman pinasok ang ganyang trabaho, anak? Masama yan. Nay, ito lang po ang alam kong trabaho na madaling pagkakitaan ng pera sa Maynila. Ang gamitin ng kagwapuhan ko sa mga naghahanap ng ligaya. Para ka na ring hostess, anak. Iwan mo ng trabaho yan. Mamaya magkasakit ka pa. Dito ka na lamang sa atin. Oo nga, Rico. Maaari naman tayong mabuhay ng simple dito. Tulad noon. Pasensya na, ate. Inay. Pero ayoko nang balikan pa ang kahirapan. Masaya na ako sa buhay ko ngayon. Kaya sana, hayaan nyo na lang ako. Total, tinutulungan ko rin naman kayo. Talaga? Graduation muna sa makalawa? Oo, Tor. Sa wakas, natapos ko rin ang kolehiyo. Kaling mo talaga, pre. Sa pamamagitan ng trabaho mo, hindi ka lang basta guminhawa. Nakatapos ka pa sa kolehiyo. Utakan lang yan, pre. Pinaliligaya ko sila. Kaya dapat, makinabang din ako ng gusto. O, di ba? Ang bangis mo talaga. Talo mo pa ako. Teka, darating ba sa graduation mo sina Aling Toyang at Marie? Hindi. Ha? Hindi na nga nila tinatanggap ang mga pinapadala ko. Paano? Pero ayos lang. Naniniwala ako na darating din ang panahon na matatanggap nila tong buhay na pinili ko.
Esther? Anong ginagawa mo rito? Hinanap ko talaga kung saan ka madalas maglaki. Esther, matagal na tayong tapos. Iba na ang karelasyon ko. Gusto ko lang namang makita ka, Rico. At makumusta ka. Miss na kita eh. Sana tanggapin mo na yun. Pasensya ka na. Nagmamadali ako. Diyan ka na. Rico, sandali lang. Rico! Magbabayad ka rin. Masasaktan ka rin balang araw. Ang sarap talagang i-drive itong kotse ni Beng. Ang bading na yan. Ayaw pa akong ibili ng kotse. Ay, di bale. Pasasaan ba't ibibili mo rin ako? Ay, no. Mukhang tinamaan yata ako sa nainom namin ito, Parang inaantok ako. Rico, anak ko. Tinawagan kami ni Thor. Kaya nalaman namin na nabangga ang kotseng sinasakyan mo. Inay, ate, bakit madilim? Hindi ko kayo makita. Boses nyo lang naririnig ko. Anak, huwag ka sana mabibigla. Ang sabi ng doktor na sumuri sa'yo, masyadong napinsala ng aksidente yon. Ang mga mata mo. Hindi! Kaya... Oo, isang bulag na ako! Rico, huminahon ka! Ayaw ko mahulag! Ayaw ko! Ayaw ko! Kumusta ka na, Rico? Beng, bakit ngayon ka lang nagpunta rito? Naging busy ako eh. Nalulungkot ako sa nangyari sa iyo. Bukod sa pagkabulag mo, nasira din ang mukha mo. Pero sabi ng doktor, maaari pa naman daw ako makakita at maaari ko pa rin ipaayos ang mukha ko. Kung may pera ka. Beng, tutulungan mo naman ako, di ba? I'm sorry, Rico. Pero maikli lang ang pasensya ko. Anong ibig mo sabihin? Wala akong tiyaga na mag-akay ng bulag. At lalong ayaw ko sa itsura mo ngayon. Walang hiya ka! Kaya makabubuti na sumama ka na lang sa nanay at ate mo. Dahil ang bahay na ibinigay ko sa iyo, binabawi ko na. Hindi! Rico, Isinali mo rin sa pangalan ko! Rico, bading lang ako, pero hindi tanga. Hindi ko gagawin yon lalo na sa isang bagong karelasyon lang. Peke ang dokumentong nakita mo. Napakasama niya. Matapos niya akong pakinabangan. Basta na lang niya ako tinapon. Walang hiya siya. Tama na yan, Rico. Magkakasakit ka lang kung lagi mong iisipin ang nangyari. Tama ang ate mo, anak. Meron pa namang bukas. Magpasalamat ka na rin dahil siya na ang kusang humiwalay sa'yo. Malaya ka na. Ate Marie. Oo nga, anak. Maaari ka nang makapagbagong buhay. Ano pang buhay ang naghihintay sa isang pangit na bulag na tulad ko?
Ano pa? Huwag mo sabihin yan. Maganda pang buhay, kapatid ko. At kahit bulag ka na, anak, hindi ka namin pababayaan ng ate mo. Kami ang gagabay sa'yo. Hanggang muli kang makakita. Patawarin niyo po ako, Inay. Sa hindi ko pagsunod sa inyo. Pangako, kapag nakakita akong muli, hindi ko nasisirain pa ang buhay ko. Tamang landas na ng buhay ang tatahakin ko. Kapag ang magandang kaanyuan ay ginamit sa kasamaan, hindi malayong kunin yun ng tunay na nagbigay, ang dakilang lumikha sa kanyang panahon.